Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general, weekly tarot reading para sa lahat ng Pisces. I hope na makatulong to sa lahat ng Pisces na nangangailangan ng message, lalo na sa araw na ito. Okay, Pisces. Okay, the Sun, strategy, and then appreciation. First three cards tayo. So, unang baraha mo is number 1, the Sun. Ang number 1 is the Sun. Siya yung pinaka number 1 din na pinakamasayang tarot card sa lahat ng tarot deck. Nakikita ko sir dito na posibleng sa linggong ito is punong-puno ng victory, success, happiness, strategy. So parang nakikita natin dito na mag-strategize ka regarding sa kung ano tong pinagkakakitaan mo or yung mga solution sa mga problems, answers, sa mga questions mo, sa confusions mo. And makakaramdam ka ng sobrang appreciation sa mga taong ginagawan mo ng maganda, especially doon sa mga taong malapit sa'yo. Nakikita natin dito na masaya ka rin sa, kumbaga sa actions mo, sa resolution mo, sa kung ano man tong strategy na ginagawa mo sa ngayon, or parang may ginawa kang parang isang trial siya na mag-strategize, and positive yung impact nito. Like sa business, if you're a business person, may produkto ka na posibleng inopen, and then mabilis siya na nag-click or mabilis siyang nagustuhan ng mga clients or customers. Parang ganun. And kung ikaw naman ay isang empleyado, pwedeng sa trabaho, yung source of the sun mo or happiness is dahil sa maraming mga katrabaho mo or even the higher person na appreciate nila yung actions mo or yung ginagawa mo. So, yun ang nakikita namin. Sa relationship din, parang nakikita natin na balance. You are appreciated and valued. So, parang hindi tulad ng mga nakaraang readings mo na parang natitake for granted ka. Etong mensahe nito is sobrang happy cards, happy readings kasi masaya. May posibleng message, isang napakalaki. Parang siyang isang big happy news, big positive news na incoming siya sa buhay mo na pwedeng makatulong. It's either sa documents, signing of contract, papers, taxes, government papers, or private or ano pa man. Okay? And nakikita din natin na pwedeng makatanggap ka ng balita, message, email, chat tungkol sa kapamilya, kakilala na buntis or nanganak na, or kung ano man tong new beginnings na sinasabi ng The Sun. May involved na pwedeng baby, pwedeng recognition, or studies, or kung ano pa. Okay, so rest and rejuvenate, and patience. Okay. So sa week na to, or sa linggong ito, sinasabi sa'yo dito ng 2 cards na yan na kailangan mong matutunan yung pagpapasensya, yung paghihintay. Okay? Kasi parang may hinihintay ka na medyo natatagalan ka. Parang ganun. So, pwedeng stability siya. And 1 plus 4 is 5. So, medyo worried ka. Parang ganun. So, meron kang mga worries and regrets and fears. Parang ganun na kailangan mong i-settle down. So, ang patience na to is parang parang it's a positive affirmation para sa'yo na kailangan mong maging positive, kailangan mong maging magpasensya, kailangan mong alisin yung sobrang aggressiveness and then yung pagiging possessive. Okay? Rest and rejuvenate as much as possible. Kailangan mong bigyan ng sarili mo ng kapahingahan. If feeling mo pagod ka, feeling mo malungkot ka, yung parang confused ka,
yung wala ka sa focus, kailangan mo magpahinga. Okay? So, if nasobrahan ka sa trabaho, make sure na nagpapahinga ka. Okay? Okay, so nakikita din natin dito na may posibleng magandang balita or good news tungkol sa isang paglalakbay, transportation, travels. Positibo na siya. So, like kung halimbawa may minamanifest kang isang paglalakbay, travel, movement, paglipat ng trabaho, especially paglilipat ng bahay, or yung mga plano mo for the next 3 months or pwedeng next 2 months like November and December, January, February until 2025, 26, 27. Nakikita natin dito yung good news na positive na siya. So parang nakikita mo yung pag-asa na yung minamanifest mong vacation, yung minamanifest mong change of job, change of career, or change ng residence ay may pag-asa na. Okay, so lumabas yung 9 of Swords kasi nandito yung rest and rejuvenate. So sinasabi na iwasan mo yung sobra-sobrang pag-overthink, yun yung sobra na overthinking, hindi pagtulog sa gabi, iwasan mo yung stress, iwasan mo yung sobra-sobrang pagiging advanced, parang ganyan. So, dito sa card na to, sinasabi na as much as possible, bigyan mo ang sarili mo, physical, mental, emotional, financial health ng kapahingahan. Okay? So, Two of Swords, kung makikita mo, 9 plus 2 is 10, sinasabi na kung ano man tong rason kung bakit ka hindi makatulog, kung bakit ka na-stress, kung bakit ka, yun, yung parang aligaga ka, 'di ba? Confused ka, parang feeling mo nasa stagnation ka, or yung feeling mo hindi ka makakilos kasi lack of emotion, lack of motivation, or kano pa man, or confidence. Sinasabi ng Baraser dito, huwag kang mag-alala kasi malapit na itong matapos. Kung ano man itong mga paghihirap na to. Okay? Okay, so Queen of Wands and Four of Wands. So, yun. Itong 2 cards na to, sinasabi sa'yo na ituloy mo lang kasi ang minamanifest mo dito is yung magkaroon ka ng happy, secured, fulfilled, achieved na family life, both emotional, financial, spiritual. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra kang hardworking, diba? So, parang workaholic ka, hardworking ka kasi gusto mo ng maayos na tahanan, pamilya, peaceful na pamilya, or kano pa man. At ang Queen of Wands is freedom. Pwedeng mayroong mga restrictions regarding sa family life, sa stability, lalo na sa pera and emotion. So, sinasabi sa'yo dito ng Queen of Wands na posibleng magkakaroon kayo ng kalayaan, freedom from restrictions, lalo na sa pamilya. Kasi merong iba siguro na pamilya na away ng away, hindi magkasundo. Meron ding relationship na hindi magkasundo. Merong mga financial na burdens na hindi matapos-tapos. So, dito sinasabi na yun yung pwedeng magiging motivation mo sa linggong ito na magtrabaho, maging workaholic, and then ituloy kung ano yung sinimulang laban. Okay? And Queen of Wands, nakikita ko na sobrang free spirit ka. 'Di ba? Parang gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Gagawin mo kung ano yung pwedeng makabuti sa'yo. And nakikita ko rin sa'yo dito na yun, wala kang oras para sa mga negativity, wala kang oras para sa ibang bagay kasi abala ka sa pagtatrabaho. Kasi yun nga, yung focus mo is financial stability, financial prosperity and abundance. Diba, gusto mong mag-ipon ng pera, gusto mong bumalik yung dating lump sum na income, gusto mong balikan yung mga progress mo sa nakaraan na parang na-miss mo siya sa ngayon. So, double time ang ginagawa mo sa ngayon. Okay, 5 of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, sinasabi dyan sa'yo na hindi mo naman kailangan na sumuko. Hindi mo naman kailangan na tumigil sa ginagawa mo. Okay, kailangan mo lang magpahinga if in case na napapagod ka na. Kailangan mo lang na tumigil or kailangan mo lang na mag-pause, pero hindi yung tumigil na talagang hindi ka na kikilos. Okay? So, yun lang yung sinasabi. Huwag mong isuko kung ano yung nasimulan mo na. Oops, sorry.
Okay, Ten of Wands. And then, Queen of Cups, sorry. So, nakikita ko sa'yo, ito ikaw, 'di ba? So, parang, like for example, may mga binabala kayong bakasyon, or may binabala kayong mga getaway, sinasabi ng bada sa'yo dito na sobra kang busy ngayon, okay? Wala kang oras para sa ibang bagay, kundi yung pag-ipon, pagtatrabaho, pagpaplano para sa future mo, okay? Maraming magandang balita, big good news na talaga to, okay? Incoming big surprises and news, tungkol sa trabaho, tungkol sa emotional freedom, and last card natin is new beginning. So, ang two cards na to is parang nagsasabi sa'yo, Pisces, na may posibleng parating na balita sa'yo. It's a big good news talaga siya, na pwedeng eto na yung simula ng kung ano man tong gusto mong simulan sa buhay. Like for example, simula ng bagong trabaho, simula ng bagong negosyo, simula na kung ano mang itong simula talaga na gusto mong masimulan sa buhay mo. Okay? So, thank you guys for watching. Ito ay para sa lahat ng Pisces. Thank you, Pisces, and see you again. Bye!